Magandang araw sa inyo at welcome back sa aking maliit na channel. Para sa episode natin ngayon sa pa-unbox segment ng channel na to, pagtutunan natin ngayon ng pansin itong produkto o yung dashcam ng brand na QCY. Yung kanilang A70. So, unbox ko lang itong product na to. Pero bago ang lahat, maraming salamat pala sa oportunidad na binigay sa amin para isali ito sa pa-unbox segment ng channel namin. So, inside, ang bubungad agad is yung dashcam itself. Underneath is yung adapter papunta sa kotse. Grabe, sobrang luma na ng interface na to. Mini USB pa siya. Parang panahon pa yata to ng PS3 controller ko. Para sa iba na hindi nakakaalam, iba po ang micro USB sa mini USB. Next on the box is yung rear camera with mounting adhesive at screws. Last is yung manual at dalawang rubber bands para mailagay mo yung dashcam sa rearview mirror ng kotse mo. Kapag nakikita ko itong mini USB na to, it shows you the age of the technology. And siguro yung cost cutting na din na ginawa nila para dito. I don't know. Yeah, so let's have a quick tour nung design ng dashcam. Sa harap nandito yung mirror at yung 4.3-inch LCD screen. Kasama ang hilera ng mga pindutan para sa pag-control at pagkalikot ng settings ng dashcam na to. On top kita dito yung mini USB port para sa kuryente niya. Hindi lang ako sigurado kung pwede ba talaga dito mag-data transfer. Kasi nung sinubukan ko, nag-charge lang siya instead na maging card reader. Capable naman ng data transfer yung lumang cable ko dito sa bahay. Hindi ko alam kung nagloko or nasira ba to, pero ayun nga, hindi ko na siya masubukan palalo kasi nag-migrate na ako halos sa Type-C, kaya wala na akong gaano pang test pa nito. Katabi niya is yung AV in or yung audio-video in, which is yung saksakan para sa rear camera. Tapos sunod is yung salpakan ng TF card or trans flash card. Pero sa panahon natin ngayon, mas kilala nating lahat ito bilang microSD card. Tapos meron din dito nakasulat na DC in, pero nakataklob. Sa likod is yung microphone at reset button, pati na rin mga butas na to for ventilation. At sa gilid is yung lens ng dashcam. Let's do a quick rundown ng dashcam na to, starting with the specifications. So sa screen niya, meron siyang 4.3-inch na LCD display. Battery niya built-in. Input niya is 5 volts and 1.5 ampere. Sa pag-deliver naman sa kanya ng kuryente, pwede siya through mini USB, pero mas advisable kung through car charger na lang. Ang front camera niya ay 8 megapixels na may 170 degrees wide angle lens. Ang video format na output niya is .avi. Tapos ang resolution niya na available is 1920 by 1080p or pwede mo iset sa 1280 by 720p. Tapos ang image format naman niya is JPEG. Ito nga palang functions niya. I-post nyo na lang para mabasa nyo. Okay, so time to install. ASMR. Ganito interface or yung menu niya. Baliktad. Ang left arrow ay down at yung right arrow ay up. Pero wala ka namang kailangan baguhin sa settings na left or right. Sana ginawa na lang to as up and down. With all that being said, magpapakita lang ako na ibang sample shots simula umaga hanggang gabi. Tapos kayo na rin ang bahalang humusga. Speaking of rear camera, ganito ang quality ng camera niya. Naka-flip na siya, meaning ready na siya i-mount sa likod. Wala siyang guide ng mga linya, which is 720 daw ang resolution nito, pero parang 360 quality lang. Aside sa obvious na video quality, ito ang ibang masasabi ko na pros and cons nito. Para sa pros, pwede i-off ang screen while recording kung ayaw nyo na sa gabal na liwanag while driving. Mas wider field of view
At base sa pagkakatesting ko dito, pwede siya paandarin via USB. Buttons or pindutan ang pang-navigate niya at hindi siya touchscreen. Pro to para sa akin kasi sobrang liit ng menu. Yung included niyang camera, kung usapang as is ha at wala pang tapping na gagawin sa wiring, ay pwede niyo agad magamit ng hindi na kinakailangan pa ng external power source. Para sa cons naman na naisip ko, kapag nadadaan ka sa lubak, naaalog syempre yung mirror. Tapos, dagdag pressure yun sa mirror at madalas dahan-dahan siyang magtitilt to the left side. Maliit yung allocated screen para sa rear view camera. Para sa iba, tanggal kabit ang gagawin nila sa mga ports kung ayaw nila lagi itong nakakabit. Kasi sa ganung pamamaraan, iwas drain kasi yon sa battery. Yun nga lang, hassle ang pagtanggal kabit lagi. Medyo muffled ang sound recorded sa loob ng cabin. Limited angles lang ang kaya ng lens. Hassle kung kailangan mo mag-data transfer. So, verdict ko dito is, video-wise, hindi maganda ang quality niya. 1080p yung resolution niya, pero para sa akin kasi parang upscaled lang siya na 480p. Tapos grainy pa. Pero, kung halimbawa lang, na nag-retail na lang siya ngayon for the price of more or less 700 pesos, then not bad na din para sa basic needs ng isang tao na magka-dashcam. Kung meron pa kasi mas marami sa market ngayon na mas malala pa quality ng video kumpara dito. Ito kasi somehow okay naman. Itong mga susunod kong sasabihin ay mga pansariling nitpicking ko lang, and it doesn't mean na applicable to para sa lahat. Isa pa sa mga hindi ko gusto sa mga ganitong setup, or para sa mga taong kagaya ko na medyo nag-aalangan or sabihin na rin natin medyo paranoid about sa weight niya, is yung kaakibat niya na dagdag bigat niya sa rear view mirror. Yes, magaan lang siya, pero just like the rest, including myself, ayoko lang din ng nadadagdagan ng bigat yung rear view mirror. Lalo na siguro kung ganito yung kinakabitan niya. Parang nakakakaba lalo. Self-preference ko lang talaga yung nangingibabaw sa akin. Yung lens niya is a love or hate na bagay. Maganda siya kasi na-adjust mo siya. Kaso pangit lang siya in a way na onti lang ang angulo na pwede mo siyang iusog. Another thing is yung weight distribution. Nandito halos yung bigat niya sa left side. Tapos kapag nilagay mo na siya sa rear view mirror, medyo mas nakausog na siya sa left side. Kasi kailangan natin i-take into consideration yung bulk ng lens. Tapos yung katawan ng rear view mirror, magtatamaan talaga yan. Kung hindi kaya ng adjustment ng lens yung angulo na gusto mo, need mo din i-adjust yung original rear view mirror mo kung saan siya nakakabit. Which is kapag ginawa mo din yun, medyo maapektuhan yung nakasanayan mong original field of view mo na papunta sa loob ng cabin at sa likod na glass ng kotse nyo. Which leads me to another thing, which is yung shape niya. And this goes para sa lahat na may kapares na ganitong shape or design, hindi lang sa QCY. Yes, mas malaki siya compared sa stock ng rear view mirror ng sasakyan. So supposedly, dapat mas wider field of view. Pero since maliit na kotse lang yung sa amin or yung Kia Sonet namin, at di rin naman gaano kalawakan ang field of view niya kagaya ng mga mid-size SUV, medyo nakakadagdag ng obstruction siya sa view. Makakapag-adjust naman tayo eh. Pero we cannot disregard that fact. Isa pang negative na masasabi ko dito is yung ease of access or ease of use sana with regards to data transfers. Although granted, hindi naman natin araw-araw or oras-oras kailangan i-retrieve yung files or yung recordings, just hear me out on this one. Aside kasi sa hindi ko alam kung pwede ba gamitan to ng mini USB kung sakali man na pwede yun pang read ng files, kapag nakakabit na kasi ang dashcam, medyo maliit na lang ang space para ma-retrieve mo yung microSD. Problema pa yan kapag malaki ang mga kamay nyo kagaya ko. So, pwede pa rin tanggalin ang microSD na nakasalpak. Pero ang hirap na magtansya para ibalik. So, one tendency is may posibilidad na kailangan mong tanggalin yung buong dashcam para lang ma-retrieve yung microSD. Kasi kung hindi mo tatanggalin yung dashcam para ma-safely remove mo yung microSD, pwede kasi masira yung microSD kapag pinilit mo alisin kung masikip na lang space for movement. Delicate pa naman ang mga microSD. Tapos ito pa yung mga rubber bands. Siyempre nabibilad to sa araw, mapa-idle man siya sa mga walang bubong na parking or garahe or habang nagdadrive ka. Meaning, naiinitan din siya. So hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal or kailan mapuputol yung mga rubber bands na ganito. Tapos medyo snug fits siya sa mga hooks nung dashcam. And it's a good thing. So yung kinakatakot ko sa mga ganito is kung kailan balaking ko tanggalin yung buong dashcam, baka may mapuwersa ako masyado dito, tapos may masira ako. Tapos ang init pa naman ng panahon ngayon, baka mamaya eventually maluto yung goma dito. 10 seconds later. Overall, with all honesty, na-appreciate ko yung mga ganitong klase ng dashcam. Kahit na ba marami siyang flaws sa paningin ng mga tao. Ang isang tao naman kasi hindi naman talaga kailangan palaging high-tech ang dashcam. Madami kasi mga simpleng tao lang kagaya ko na natutuwa na or masaya na sa mga ganitong kasimpleng bagay na kaya niyang i-offer.
Enough lang para ma-record mo kung ano yung nasa harap mo. About sa price to performance, personally, sa tingin ko sapat lang ang offerings niya. Kung ang price tag na hinihingi niya is around more or less 700 pesos or basta less than 1,000 pesos. Hindi man ganun ka crystal clear ang shots niya para makita mo din na maigi mga plaka ng ibang sasakyan. At hindi man din siya ganun kaganda sa dilim or low light situations. Sapat naman siya para ma-record mo ng maayos yung mga ganap at yung mga movement ng mga bagay-bagay sa harapan mo. Kung kailangan mo lang ng dashcam na medyo may pagka-decent quality naman nakuha, honestly sapat na si A70 para sa karamihan. Yung mga kuha niya hindi kasing linaw ng quality ng camera ng phones natin. Pero at least, hindi siya parang 3GP quality ng videos naman. Kapag nireview mo na mga recordings mo, tulad ng iba na malapit lang sa price point niya. Would I recommend it? Depende. Kung wala kang pera at natitipid ka, why not? Kung simpleng tao ka lang, isama nyo na lang siya sa shortlist nyo kapag mura lang siyang binibenta. Kasi kami masaya na kami sa mga basic na serbisyo na ibinibigay niya. Pero kung kayo yung mga tipo ng tao na masaya lang pagdating sa quality ng mga footages, tapos halimbawa gusto niyo yung totoong advice ko, ang masasabi ko lang is save up and go for the higher models na ino-offer ni QCY. Hanggang dito na lang muna uli. Again, maraming salamat sa oportunidad na binigay sa amin para ma-review itong QCY na A70 dashcam. Hanggang sa muli, paalam muna pansamantala.